lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Tinabla ng Senado ang mungkahi ni House Quadcom Chair Ace Barbers nang mag-joint hearing na lamang ang dalawang kapulungan hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senate President Chis Escudero, walang probisyon sa rules ng Senado na magkaroon ng joint investigation, habang sinabi naman ni Minority Leader Coco Pimentel na paganda itong ideya, ngunit mahirap ipatupad. Una rito, sinabi ni Barbers na maaaring magsagawa ng joint investigation ng Kamara at Senado upang maipakitang impartial o walang kinikilingan Ano? ang pagdinig na magreresulta sa mas komprehensibo at mabilis na aksyon. Samantala, ngayong araw, nakatagdang ipagpatuloy ng Quadcom ang pagdinig sa EJK sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Kumbidado si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero hindi dadalo dahil sa short notice lang at masama daw po ang pakiramdam. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yahoo! May bagyo may bagyo pa rin mga kababayan. Kaya wag po kayong magpatumpik-tumpik ang ating mga kababayan na pinagsasabihan na meron kasi mga preemptive evacuation na kahit maaga pa. Grabe pala talaga tong bagyong ito eh. Ang lakas daw ho nito kaya sumunod. Sumunod ho tayo sa mga kinaukulan, lalo na sa mga lugar na ngayon pa lang nakikita na ng mga taga ano ba tawag doon, yung NDRRMC, kung ano talaga OCD, yung OCD, Oo. kung ano talaga ho yung mga lugar na mapupuntirya. Kaya kung kayo ay sinasabihan, sumunod. Meron kasing iba tayo mga kababayan sinasabi, wala naman Wala tulad pa, ngayon. Wala pa Tulad ngayon, dito ngayon, kahapon, kung kailan yung tsaka inong linggo, inuulan. Pero ngayon, ay ang ganda. Tingnan mo, naka-jacket tayo, naka-ready tayo sa... Sabi ko, tinan nyo, pagka umulan, naka-ready sa ulan. Panghunda ko, ayan, tingnan nyo na. Di ba? Pagka nagkagipitan, talaga ready. Ano sinasabi ko? Pero ngayon, tingnan nyo, walang ulan ngayon. Kaya po, maganda pala to. Ito kaya yung sinasabing calm before the storm? Yun, maaaring ganun yun, kumbatsero, dahil sa ganyan naman talaga lagi Yung bang padadamahin ka, akala mo mabait. Oo nga Akala mo mabait, tapos ganun? Parang hindi na bagyo yan, kumbatsero. Parang politiko na yan
Ganon din ba politiko? Nako. Ganon din ba? Akala mo bait? Yung bang kapag ka mga kampanya, naku, lahat niyayakap yung... Inahalikan yung mga bata. Inahayakap yung kahit mga sabi nga, mga dugyot. Kahit dugyot, kahit na may sipon na ganyan. Yung mga tao na, halimbawa, yung ibang tao nagkukan dyan. May mga ginagawa na, madumi yung kamay, construction work. Kinakamayan. Ay, kakamayan ng politiko yan. Pero pagbalik sa sasakyan, naliligo ng alkohol. Sasabihin, ano ba naman yun? Ano ba naman yun? Yun. Mga ganon. Ba't ba napunta tayo? Ganon nga din pala, no? Mabuti pinaalala mo. Hindi ko naman sinasadya na gano'n. Di ba may mga gano'n nga, akala mo pagkabait-bait. Padadamahin ka muna. Padadamahin ka. Lalo na kapag ka nanalo na. Hindi lang mga politikong ganyan. Meron din ganyan, mga lalaking nanliligaw, kumpatsero. Hindi, gano'n ba? Totoo yun. Padadamahin ka rin. Papaniwalain kang mahal na mahal ka niya. Mga kadalagahan, pakinggan niyo po itong ating subject matter expert. Hindi ba lahat gagawin? Kutakot-takot na regalo ang ibibigay sa iyo. Kutakot-takot na pangako ang ibibigay sa iyo. Tapos yung mga kanyan, yung halimbawa nakasakay ka sa sasakyan niya. Hindi ka makakababa ng sasakyan na hindi siya nagbubukas ng pinto. Ipagbubukas ka ng sasakyan niya. Talagang tapos sa restaurant, kapag kakain kayo, bago ka umupo, ayusin niya yung upuan mo. At siya pa mag-aatras na gano'n ng upuan. At ang matindi, halimbawa, medyo maalawan-alawan ng buhay nyo, kumain kayo halimbawa ng crab. Crab. Anong gagawin? Ipaghihimay ka. Tingnan mo na yan. Ipaghihimay ka. At kung hipon naman, ipaghihimay ka rin. Ipaghihimay ka din. Ganun po ang mga... Ganun ba yung mga... Pero ayan na. Tumatag ka na. Humanda ka na. Dati kapag maglalakad kayo sa kalsada, maglalakad kayo sa gilid ng kalsada na ganyan, nandun sa bahagi, sa danger side. Yung lalaki, dun talaga. Kasi baka gusto niya... Kapag halimbawa, andito yung mga sasakyang dumadaan, dito po pwesto yung lalaki. Doon po pwesto yung lalaki. Kapag nasa kabila nun, tataon na pa yan. Talaga. Tapos yan, alala yan. Nakaalala yan. Sa siko na nakaalalay sa siko. O kaya nakaakbay. Pero pagkalipas ng panahon, pinauuna na. Tumid ka na. Nangingiti kayo ngayon. Ngingiti ka ngayon. Hindi ba, mister, ganyan ka din nung umpisa? Pagkakain na, naunang kumakain, di pa nakakaupo yung babae, kumakain na sila lalaki. Dati-rati, kung makapagpadala ka ng bulaklak, hindi pa natutuyo yung unang bulaklak, andyan na yung pangalawang bulaklak. Oy, Big Lima, hindi ikaw ang pinatatamaan namin, ha? Hindi ikaw. Wag kang ano. Hindi, si Big Lima, sweet talaga yan. Talaga naman. Iba yan. Kapag nauubos nga yan eh. Nauubos nga yan papasalubong. Oo, talaga. At male-maleta. Male-maleta kung magpasalubong yan. Sa kanyang iniirog. Makalipas ang ilang taon. Ayun, nagkalimutan na mga kababayan. So yun, ikaw mister. Hindi ba? Ganun ka nung nanunuyo ka. Lalo na nung nag-uumpisa pa lang. Ikaw, misis, hindi ba daman-daman mo yun? Nung umpisa pa lang kayo, talaga namang sabi nga bine-baby ka ng iyong mister. Kaya marami namang ganyan. Hindi naman napakabigat na kasalanan niya. Pero yung i-remind ka, ipaalala sa iyo, yun ang pinakamaganda. At ma-realize mo, oo nga, no? Ayan. Ganun nga pala ako dati. Kaya dapat lang na, meron akong nakausap kumbatsero, 68 years old. Noong, kailan ba kayo nagpunta sa Cotton Yings na hindi ako nakarating? Nung Thursday ba yun? Thursday. Kausap ko, 68 years old. Ang kinukwento lang niya tungkol sa misis niya. Kumbatsero, sabi niya, mula nung nakilala ko, mula nung naging girlfriend ko yung misis ko, hanggang ngayon, na matanda na 68 daw siya, 66 misis niya. Tuwing Miyerkules, wala daw siyang ibang pinupuntahan, wala siyang tinatanggap na schedule. Tuwing Miyerkules, may dinner sila. Silang dalawa lang ng misis niya.
At hindi basta dinner, sabi niya, special dinner. Niyayaya ko sa labas yung misis ko. Kung sa bahay Miyerkules. naman. Pero kapag hindi Miyerkules, Marami siyang natupag. Sabi niya, hindi ko siya pinagtaksilan ng aking misis. Hindi ko siya pinagtaksilan. Misis ko, kaya sabi niya, yung mga kakilala ko nga, nagtataka, bakit ako nakatiis na ganun. Totoo ka ako. Hindi kayo nagtaksil sa misis niyo, hindi kayo natalisod. Si General Ed Arevalo, ako ba yan tinutukoy mo na yan? Sabing ganun Ako po ba yung Panginoon? Si Casoji Jimenez, ganun din. Ako ba yan tinutukoy nyo na yan? Hindi! Hindi, tinanong ko kung batsero. Tinanong ko siya. Sabi ko, sir, ako, as in, hindi kayo nagtaksil sa misis. Hindi, sabi niya. Hindi. Talagang matindi ang sagot, ha? Hindi, sabi niya. Hindi. Hindi ako umibig sa kahit kaninong babae sa iba. Hindi ako umibig, hindi ko sila inibig. Jerry Paha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bakit yung kapag umibig lang ba ang tinutukoy na pagtataksil? Hindi. Kung nga yun pinagpatawa lang Patawa, siguro siya sa akin doon. Pero ang sinabi niya sa akin talagang yun daw ang wala ginawa daw niya. siyang ganun. Kaya daw yung mga anak niya, yun daw ang sinasabi din niya sa mga anak niya. At ito pa nga banggit niya sa akin Tunying, sabi niya, Tunying, hindi ba tayo, nabubuhay tayo para sa mga anak natin, nagsisikap tayo para sa mga... pero bandang huli, pagka nagsipag-asawa na, iiwanan ka niyan. Ang asawa mo, yun ang asawa mo. Yeah, no, yun ang talagang pagbuhusan mo ng lahat ng... tama yung sinabi mo, pag pinaalalahanan kayo, talaga, dami ko palang pagkukulang sa misis ko. Yun lang dinner kong batsero na sinabi niya. Na minsan isang linggo, binablakoan niya yun. Hindi ako pwedeng kailangan may ganun. Sabi ko, bakit Miyerkules? Hindi, pinakamaluwag kasi anya, midweek yan saka yung weekend naman, kasama ko yung mga bata, kasama ko yung mga apo ko. Pero yung Miyerkules talaga niya, kaming dalawa lang, nagkukwentuhan kami, sinusubuan ko. So yung ibang araw, hindi sila magkasama mag-dinner? Hindi siguro yung tinutukoy niya, yung silang dalawa lang. Walang ibang kasama. Sasabihin kasi ng ibang mga nakikinig sa atin kami nga araw-araw gabi-gabi. Magkasama kami mag-dinner Hindi, yung sinasabi niya, yung silang dalawa lang. Candlelight dinner nga ang sabi niya. Aba, matindi. Every Wednesday. Romantic. Mula nung 27 years old siya, yung misis niya, 25 years old nung pinakasalan niya. Hindi, actually, even earlier, dahil binatat nung kasintahan pa lang daw niya, ginagawa na niya. Sabi ko, ayos ayos. Kaya niya, yung misis ko niya, yung pag-uwi ko sa bayan, limbawa, hating gabi ako umuwi. Hindi niya sasabihin, ba't ngayon ka lang dumating? Walang ganun. Ang tatanong niya sa akin, kumain ka na ba? Ayun. Maganda raw siya ng pagkain. Kahit nga daw, tingin daw niya, kahit gumawa siya ng kalokohan, sasabihin, hindi to. Yan narinig niyo yun Yun ang susunod ko nga sana Yun nga susunod ko nga sana. Kapag ganun ba ang lalaki, pwede nang gumawa ng kalokohan. Hindi, kahit nga gumawa, sabi nga niya, kahit siguro gumawa ako ng kalokohan, baka hindi mapapaniwala yung misis ko. Tinan nyo na. Ganun talaga. Kaya dapat, alam nyo na. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Usit na bagyo yan. Nag-umpisa tayo sa bagyo at mukha pong walang bagyong digong na maasahan sa House of Representatives ngayon dahil masama daw. Noong una, sabi, pupunta raw at ang sabi, kailangan mga educated question ang ipupukol sa kanya. Kaya lang, pakalipas ang ilang oras, short notice short notice at masama raw ang pakiramdam. Tungkol dun sa Kwan Batsero, ano ba ang say mo dito sa investigasyon na una, yung joint, pangalawa, kailangan pa ba talagang mag-imbestiga ng Senado dito? Kayo meron pa ba kayong inaasahan na hindi pa nakakalkal dito? Kasi ang sabi ni Senator Coco Pimentel mag-uumpisa daw sila with a blank slate, as in parang wala pang nangyayari. As in parang wala pang 3 buwan o 4 na buwan ng pag-iimbestiga ng Kongreso. Sino bang ipatatawag nila? Yung mga yung naipatawag na. Yung mga nagsalita na.
Kaya naman sila nagkaroon ng ganyang interest din dahil sa mga lumabas na sa House. Totoo. Oh, ang tagal na ng EJK. Ang totoo, ang Oo. Senado, nag-imbestiga na sa EJK na yan dati. Kaya nga tama din sana, okay lang din sana yung proposal na ni Congressman Ace Barbers na magsama na lang kung sa isang joint investigation para hindi na patawid-tawid yung mga bisita, mga witnesses. Kaya lang ano sabi dun sa pambungad natin? Tinabla ng Senado. Kahapon nga, biniro natin si Ace. Baka sabihin mo iba, congressman lang kayo. Congressman lang kayo. Baka ay nako, abangan natin kung ano mangyayari dito, pati sa House of Representatives. Tuloy po ang Quadcom investigation mamaya. At ang sabi nga po ng mga si former Chief Justice Artemio Panganiban na nakababad palalagi sa panonood ng K-drama. K-drama saka yung telenovela yung bang Lavender Fields sa Netflix. Sabi niya iba ang Quadcom. Grabe. So talo sa ratings. Talo sa ratings nung House hearing. Itong mga pinapanood ngayon, TV mga series. Baka kaya gusto ng Senado. Yun nga ang maiisip dahil ko din. Sa ratings. Dahil sa rating. Baka hindi nyo alam, may magic yung House ngayon. Baka mababait ngayon ng mga kongresista. Baka magagaling, merong mga agimat. Ayan. Abangan natin ang susunod na kabanata. Oras po natin, Mr. Jalamtang, Lakyam Japdihun, 6:22 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Walang makakaligtas, walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Rollback sa mga produktong petrolyo, umarangkada na. Mga manggagawa sa Ilocos Region, may 33 pesos aumento sa sahod simula November. Pinakamataas na emergency protocol itinaas sa 7 rehiyon dahil sa Bagyong Christine. 17 miyembro ng Abu Sayyaf hinatulang guilty sa pagdukot at pag-hostage matapos ang 2 dekada. Ating Pangulong Duterte hindi dadalo sa pagdinig ng Quadcom sa drug war at EJK. Pastor Apollo Kibuloy tuloy pa rin sa pagdakbong senador pero independent. Inihain ko na sa ilalim ng WPP, ipinawalang bisa ng COMELEC. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello World! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Umarangkada na po ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa magkakahiwalay na abiso. 50 sentimos ang rollback sa kada litro ng gasolina habang 70 pesos sa diesel. May bawas presyo rin ng 85 pesos sa kada litro ng kerosene. Una rito sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na bunsod ito ng humuhupang tensyon sa gitnang silangan at ang posibleng pagdami ng supply sa 2025. Kapay, nung linggo kong batyero, nakabidahan ko tong si Heidi Taberna. Sabi niya, napatingin daw siya sa gasoline station dyan sa may bandang Alabang. Nung isang araw. Alabang? Oo, bandang Alabang. Shell. Sabi niya Shell. Saan ba yan? Sa SLEX ba yan o sa loob ng parang SLEX o siguro pagbaba ng flyover papunta ng sa Bali kung daw 60 pesos daw yung diesel galon, sabi ko napakamahal naman. Dito sa pinagpapakargahan ko sa Central Avenue Petrol
52. 52. Sabi ko, ang laking diferensya, no? Ang laki ng diferensya. Kaya maghahanap din kayo. Ito, ina-announce natin na taas-baba ng presyo. Pero makakakita pa rin po kayo ng mga mura. Meron pa rin. Depende pa rin sa mga gasolinahan, sa location. Ayun. Hindi porket sila'y kartel. Sila'y deregulated ng oil industry. Sabay-sabay kung magtaas, sabay-sabay kung magbaba, pare-pareho hanggang sa kalit-lit ang sentabo kung magtataas o magbababa, meron pa rin palang pagkakaiba. May pagkakaiba. Depende sa location. Alas 6:30 ang ating oras. Good news ating mga manggagawa sa Ilocos Region. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Aprobado na ng Ilocos Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag na 33 pesos sa daily minimum wage simula November 7. Katumbas ito ng daily minimum wage na 435 pesos sa agricultural sector at non-agricultural sector na may manggagawang hindi hihigit sa 10 ay 468 pesos na ang kailangang ipasweldo. Gayun din, tinaasan din ng board ng 500 pesos ang monthly minimum wage ng domestic workers katumbas ng 6,000 piso. Inaasahang higit sa 170,000 pesos minimum wage earners o inaasahang mahigit sa 170,000 minimum wage earners at halos 100,000 domestic workers ang direktang mabibenepisyuhan ng wage order na ito. Alas 6:31 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Itong rehiyon ang isinailalim sa Charlie Protocol bilang posibleng makaranas ng hagupit ng bagyong Christine. Ito po ang pinakamataas na antas ng emergency preparation para sa kalamidad na inaasahang makakaapekto sa mahigit 30 milyong Pilipino. Batay sa pagtaya ng Office of Civil Defense kabilang sa mga lugar na inilagay sa Charlie Protocol, ito, makinig po kayo ho, ay ang Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. So Region 2, Region 3, Region 4, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6. Ayan, Region 6. Oo. Kumbatsyer sa Cordillera. Oo. Yun ang ganun po kadami ang maaaring masapol nitong bagyong ito. Eto, tinitingnan ko sa satellite image ng pinapadala ng Pag-asa, yung pulang-pula ay mula itaas. Mula Northern Luzon hanggang may part na ng Mindanao yan na nasasakop na nitong kulay pula ho sa mapa ng Pilipinas. Ganun kalawak po itong Bagyong Christine. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya ang sabi po ng ating pamahalaan, paigtingin ng paghahanda sa mga nabanggit na rehiyon na posible pong makaranas hindi lang po ng hangin kundi ng baha at landslide. Nakataas din po ang Bravo Protocol sa Ilocos at Bangsamoro Region. Tama ka, kumbatsero. Kaya may parting Mindanao na dyan. Habang Alpha naman ang alerto sa Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga at Metro Manila. Samantala, nadagdagan pa at nananatiling kanselado ang ilang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa sama ng panahong dulot ng bagyong Christine. Kabilang sa mga lugar na suspendido ang pasok sa lahat ng antas, public and private ay ang mga sumusunod. 15 bayan sa Albay, Aurora, Bohol, Calbayog, Samar, Camarines Norte, Camarines Sur, Claveria, Masbate, 16 na bayan sa Quezon Province, Northern Samar, Sibuco, Zamboanga del Norte at 9 na bayan sa Sorsogon. Samantala, kanselado naman ang klase mula kinder hanggang grade 12 sa public and private school sa Bacolod City, Huban, Sorsogon, Talisay, Negros Occidental at Quezon maliban sa Lukban at Tayabas. Alas 6:33 ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Guilty sa kasong kidnapping at serious illegal detention with ransom ang 17 leader at miyembro ng Abu Sayyaf Group.
Base ito sa desisyon ng Taguig RTC matapos mapatunayang sangkot ang mga ito sa pagdukot sa 21 dayuhan sa Malaysia at pag-hostage sa loob ng ilang buwan noong taong 2000. Kabilang po sa mga dinukot ng mga nadayuhan ay Aliman, Finnish, African, Lebanese, Malaysian national pati na mga Pilipino. Dahil dito sinintensya ng habang buhay na pagkakulong ang 17 miyembro ng Abu Sayyaf. Timbog naman ng number 1 most wanted person at miyembro ng Dawla Islamiyya na itinuturong utak sa likod ng MSU Marawi bombing noong December 3, 2023. Kinilala ng mga pulis ang suspect na si alias Lapitos, residente ng barangay Lininding Munay, Lanao del Norte. Naaresto ang suspect sa ikinasang Oplan pagtugis ng CIDG Lanao del Sur Provincial Field Katuang ang iba pang pwersa ng pamahalaan. Magugunitang 4 ang nasawi sa MSU Marawi bombing noong nakalipas na taon. Alas 6:35 na ng umaga, may buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na mabudiha, gising na ba kayo? Hindi makadadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw ukol sa giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Attorney Martin Delgra, abogado ng dating Pangulo, kauwi lang daw po ni Duterte sa Davao mula Maynila at masyadong maikli ang abiso o short notice. Sa edad at damian niya ng aktibidad ng dating Pangulo, kailangan itong magpahinga at masama din ang pakiramdam nito. Pero handa naman anya itong dumalo sa ibang petsa pagkatapos ng undas. Tatakbo na lamang bilang independent candidate si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy para sa 2025 senatorial elections. Ito na pagdesisyonan ni Kibuloy sa gitna ng girian ng dalawang paksyon ng Workers and Peasants Party. Sa inihahing petisyon ni Attorney Mark Tolentino sa COMELEC, inihirin itong ikalas na sa partido si Kibuloy at maging independent candidate na lamang. Matatandang ipinakakansela din ng partido ang Certificate of Nomination and Acceptance na inihain ni Kibuloy dahil hindi umano ito pirmado ng mga otorisadong opisyal. Alas 6:36 na ng umaga, napuno ng sobra-sobrang galit si Vice President Sara Duterte kaya nawala ang kanyang sense of decency. Ito po ang paniniwala ni Antipolo Representative Romeo Acop nang matanong sa kanyang reaksyon matapos ang mga mararahas na salita ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero binigyan din ng kongresista na kung paano niya o kung paano minamanage ng isang tao ang kanyang nararamdamang galit ay maituturing din na isang uri ng test sa karakter at pagkatao ng isang leader. Galing ni Kong Romy Acop. Samantala, nilinaw naman ni Acop na hindi nasisindak ang Kamara. Sa kabila ng mga pahayag ni VP, ang isa po doon ay ipahuhukay ang patay at mamumugot ng ulo. Huwag mong hukayin ng bangkay! Di ba? May sumisigaw dating gano'n. Pupugutan kita! Kaya tuloy pa rin ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente noong 2023 at 2022. Wala bang audio yung kay Kong Romy Acop? Wala tayong soundbite. Maganda sinabi niya. Ang ganda nung sinabi. Pahanap mo. Kises, ang ganda nung sinabi nun ni Kong Romy Acop. Ayan ha. Samantala, ayaw namang mamagitan ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa iringan ni na Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan. Anong programa yan? Sa panayam ng programang Damdaming Bayan. Hindi pa, panggabi ng lagim yung magkakabig kasi. Sinabi ni Panelo na hindi naman kailangan ng broker dahil hindi rin naman nagre-react si VP Sara kung hindi umano siya binabanatan. Anya, ang tanging solusyon lamang sa issue ay wag na silang magbirahan at gawin na lang ang trabaho. Teka, binibira ba ni BBM si VP Sara?
Parang wala naman akong narinig. Ang uling naalala ko na ginawang malaking issue ni VP Sara, nung minsan kasi tinanong si Presidente Marcos, sabi ng reporter, sabi ni VP Sara, hindi naman kayo magkaibigan eh. Mula pa noon, hindi naman daw kayo magkaibigan. Nagkasama lang daw po kayo. Sabi niya, well, I thought we were friends. I thought we were friends. I was deceived. Maybe I was deceived. Sabi ganun. Yun ang nasabi ng Pangulo. Oo nga eh. Sinabi ni Paleno na kalaunan ay mareresolba din ang iringan nilang dalawa, lalo kung hindi na lamang nila pakikialaman ang isa't isa. Personal Deo hindi mawawala yung personal na offense ng bawat isa sa isa. Kung ang tanong mo, magkakaroon kaya ng healing, well, time heals. Kaya lang siya nag-react kasi binibira siya. So madaling sabi, ang solusyon dyan, huwag na kayo magbirahan, gawin nyo na lang yung mga trabaho nyo. Yun ang sinasabi ni Inday. Do your work and doing mine. O, di ba? So hindi mo kailangan ng isang broker dyan. Oo nga, hindi nga kailangan ng broker. Lalo na kung isa lang ang bumibira. Wala namang bumibirang galing sa kabila. Di ba? Okay, ewan ko pagka binalikan nyo si BBM, kung si BBM ba bumira sa kanya, para isipin niyang pugutan. Baka akala ni Attorney Panelo yung mga pagbanat ng mga congressman kay VP Sara yun ang bira ni BBM. Baka yun na. Hindi bibira yan kung hindi gusto ng Pangulo yan. Ayun, ganun. Baka yun ang iniisip ni Attorney Sal Panelo. Di ba, Attorney Sal? Sige. Yun pala. Then yung kanina, hinahanap mo yung kay Congressman Acop. Yung sabi ni Congressman Acop na yan parang test of character na isang tao yan Kung how you handle your anger. How you manage yourself during crisis. Sige nga, Congressman Acop. Nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. And sometimes yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter. Kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung aking nakikita. Ayun nga. Tama, Ang galing nitong anger management expert na nagsalita na si Kong Romy Acop, dalin-dali. Ganyan nga talaga, di ba? Meron talagang di ba sabi nga, never make any decision when you are angry. Di ba? Or when you are super happy. Pagka sobrang masaya ka, wag mong ipamimigay yung, kasi pag masaya ka, bigay ka na, wala na natira sa wallet mo. Nakita ka lang ng magandang babae, masaya ka. Inuubos mo na. Tsaka pagbusog ka. Tingnan mo, kapag busog ka, pag inaalo ka ng pagkain, lahat ayaw mo. Pagbusog ka. Mamaya na konti, gutom ka na. Ba't hindi ko pa nakuha? Alas 6:43 ng umaga sa ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa Salapan, San Juan City. Saan ba yung Barangay Salapan? Barangay Salapan, San Juan City. Nandyan po't nanggigilid ang ating malakas team sa pangunguna ni Sherwin Alfaro. Magbabalik po ang ACS Balita. 6:43. This time check is brought to you by Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano ba ang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday,
All you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Bakit ba may mga ospital daw sa Maynila na hindi na kayang mag-accommodate ng mga bagong pasyente? Ano yun? Puno? Puno na yung mga ospital? Ba't kaya? Oo, at matagal na daw ito. Tama ba, Yuel? Ilang buwan na ang nangyayari? Kausapin nga natin si Doktora, si Doktora Mayor Hani Lacuna ng Maynila. Mayor, magandang morning! Si Kato Nying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Kato Nying at Ka Jerry. Opo, ano po ba ang sitwasyon talaga dito po sa mga ospital na ito? Kayo na nga magsabi, ano-anong mga ospital po itong hindi na kayang mag-accommodate ng mga pasyente? Ngayon po, ang atin pong dalawang ospital na ospital ng Maynila at Gat Andres ay medyo puno na ho talaga, both sa emergency room at sa ating pong ward. Specifically, ang ating pong internal medicine ward at saka ang ating pediatric ward. Bakit po ganun? Hindi na ho ba umuwi ang mga pasyente dyan? Oo. Umuwi naman po. Kaya dangan nga lamang po ay marami po tayo ngayon natatanggap na mga kababayan natin na may mga sakit po katulad ang amin pong naitalang mga sakit ngayon sa mga matatanda at sa mga bata ay community-acquired pneumonia, dengue at saka AGE o yung LBM, nag-LBM po. Yung po bang mga sakit na yun para bagang kakaiba ba yung number of cases ngayon kumpara ng mga nakaraan? Nung mabalita ho kasi kahapon na akala namin may outbreak na ng kung anong sakit sa Maynila. Hindi naman po. In fact, hindi lamang naman po talaga sa ospital ng Maynila at saka sa Gat Andres may ganito mga sitwasyon. Maging sa iba pong mga ospital, ganito rin naman po ang sitwasyon kahit po sa mga pribadong ospital. Ang amin lang pong hangarin kung bakit po kami naglabas ng advisory ay para rin naman malaman ng publiko na lalo na pagka-emergency cases na baka hindi po sila agarang mabigyan ng atensyon pag tumutupo po sila sa amin pong mga ospital. Tinatawag nga po natin to emergency, kailangan po nito ng immediate attention. Kaya kung meron pa hong posibilidad na tumungo sila sa ibang ospital, mas gusto po natin to. Pero ibig sabihin, hindi naman po ibig sabihin na kapag dumating sila sa ospital namin, ay hindi namin sila tatanggapin. Hindi po ganun ang kaso. Pinapaunawa lang po namin sa kanila na punuan ganun na ang sitwasyon. Oho. Meron ho ba kayo, doktora, na maire-recommenda kung halimbawa kung hindi na pwede diyan sa Gat Andres Bonifacio tsaka sa Tondo, saan pwede? Sa Maynila rin. Opo. Meron pa ho tayong 4 na LGU-run hospital. Hospital ng Tondo, Hospital ng Sampaloc, Jasgen, at saka Santa Ana. Ayun. 4 pa po yun. Marami pa pong ospital na iba sa lungsod ng Maynila. Meron po tayong mga private hospitals. Andyan din po ang PGH. Kaya lang, baka puno rin po sa PGH. At saka po sa Tondo Gen. Dito sa may LRT, sa may Bambang, ano yun? San Lazaro. San Lazaro. Ayan. Jose Reyes. Maraming ospital sa Maynila. Din lang po ang sitwasyon. Sa lungsod po ng Maynila, yung ating pong 6 na ospital ay may mga pagkakataon naman po talaga na naglalabas kami na advisory. Just to let the public know na
as of a certain moment, ay puno po kami. Para hindi naman po sila pupunta sa ospital namin tapos hindi ho sila mabibigyan agad ng madali ang atensyon. Mas po yan kasi time is of the essence po eh. Lalo pagka emergency. Sa St. Luke's Global, pwede ho ba doon dalhin, Mayor? Mahal dun eh. Hindi, may taga Manila na nando sa lugar na yun Naubo tuloy. Ano po ang kaya ng kanila pong ng pondo. Hindi ho muli po, paglilinaw lang po, hindi po kami tumatanggi sa pasyente. Pinapaunawa lang po namin sa mga pasyente ang current situation po ng ilan sa ating mga ospital. Sa espasyo po ba, Mayor, sa espasyo po ba o sa facilities at saka po sa medical personnel ang tinutukoy natin? Sa espasyo po. Espasyo. Sa espasyo po, sa bed capacity po. Bed capacity. Lahat, lahat naman po ng ospital may certain bed capacity po. In fact, pati po yung aming mga naka-allot na mga private wards ay ginagamit na po namin para lang ma-accommodate natin yung ating mga charity. Pasyente. Opo. Teka, yun po, so okay naman kayo, bastante naman o sapat naman ng bilang ng mga doktor, mga nurses, mga medtech, tsaka yung mga gamit na equipment. Tama po. Opo. Tama naman po. Bastante naman po tayo dyan. Yun lang pong espasyo, yung bed capacity pong pinag-uusapan po natin dito. Hindi po yung number of medical workers natin o yung kakayahan po nila, yun lang pong accommodation. Siyempre, mahirap po pag puno po tayo, napakahirap po na, lalo na pag emergency, natatagalan po sila bago po sila maiakyat sa ating po mga ward. Dapat po pala may provision pa ho ba for expansion yung mga ospital na yan o kailangan yung magpagawa na ng bago? Hindi po, talagang lang po ngayon talaga siguro. It's that time of the year kasi paiba-iba po rin ng weather natin ngayon. Kaya nga po kumakanta na si Jerry dito kanong pagtuntong ng bumirada ba naman dito may malamigang simoy ng hangin. Nakakanumonya yan. So marami na. Kayo nga parang ang nasal kayo baka community acquired pneumonia po ito Ibig sabihin nanggagaling po sa ating komunidad at nakakahawa po talaga. Kaya marami po talaga ngayon ng merong sakit. Mayor, diyan po ba sa Manila, sa city-run hospitals, yung 6 na binanggit ninyo, mga taga Manila lang ba ang pwedeng magpagamot diyan? Hindi po. Hindi po. Kaya nga po, yun din, punuan din po tayo. Marami rin po halimbawa, kagaya ng sa Ospital ng Maynila. Hindi lang naman po taga Maynila nila. Marami din pong galing meron pong galing sa Pasay, sa Parañaque, meron pa nga nanggagaling sa Cavite na hindi naman po namin maaring hindi tanggapin. Ito magandang tanong to, Mayor. May nag-message dito si Roy Aleja. Good AM po Katunying. May budget po ba ang city government ng Manila para bigyan ng voucher ang taga Maynila para pumunta sa private hospital? Ay, wala po tayong ganyan. Katunying, wala po tayong voucher na ganyan. Kaya nga po tayo, kada distrito, meron po tayong mga ospital at saka mga health center nang sa gayon, makakuha sila ng libreng medical assistance sa atin mismo. Hindi, saka alam niyo po, Mayor, hindi lang nare-realize ng marami nating kababayan, hindi lang taga Maynila. Ang dami na pong libre ngayon. Ang dami ng
sa PhilHealth lang kumbatsero kapag pinag-aralan mong mabuti, baka hindi alam ng mga kababayan natin bilang Pilipino sa Universal Healthcare Law, ang dami mo ultimo outpatient kumbatsero ang dami namang malilibre na pati gamot nga Po yan. Tama po yan. Ang kailangan lang po nila ay magparehistro po sila sa PhilHealth po. Kasi libre naman po yan. Tama. Yun ang kailangan. Marami nang covered. Opo. In fact, sa lungsod ng Maynila ay very active po kami sa pagpaparehistro for PhilHealth. Nabibigyan na nga po ng pagkilala ang Maynila kasi very active po. Kasi gusto ho natin lahat po ng medical services na pwede natin ibigay sa ating mga kababayan ng libre ay ginagawa natin. Meron nga ho kaming parang nabalitaan na parang pinag-aaralan din na pati yung pagsuot ng prescription glasses ay masasama na po sa menu ng mga... Yes. Nabanggit nga po yan. Within the year. Yes. Opo. Ito, isang tanong, sabi ni Isaac Alberto Combatsero, nahihirapan si Mayor Hani dahil karamihan sa munisipyo appointed ni Isko. Hindi naman po. Ngayon wala na pong ganun. Talagang sinasala po natin ang ating pong mga magiging katulong para po sa pagpapatakbo ng lungsod. Importante ho yun. Pero Mayor, po yan yung mapagkakatiwalaan po natin. Kasi kahit ano pong ganda ng programa natin, hindi naman po kagustuhan ng mga kasama natin na ipatupad to ng tama, ay talagang walang mangyayari. Opo. Mayor, balikan ko lang kanina yung sinabi nyo na hindi lang mga taga Maynila ang mga pasyente dyan sa mga city-run hospitals na yan. Baka magtampo naman o magselo sa mga taga Maynila. Kami ang hindi na ma-accommodate dahil tinatanggap natin dyan ang mga taga ibang lugar. Paano ho ba yan? Meron ho bang espesyal na pwedeng konsiderasyon kapag ikaw ay taga Maynila dahil ang inyong ospital na yan ay para sa mga dapat ay maging priority ang taga Maynila? Alam niyo po, Ka Jerry, maganda ho nga niyan magandang katanungan. Alam niyo po, Ka Jerry, kami pong mga medical practitioner ay meron pong tinatawag na Hippocratic Oath na hindi ho kami maaaring mamili na kung sino po ang aming bibigyan ng medical attention. Bagamat kayo po talaga ay tagalunsod ng Maynila, ay dapat nga po sana kung mga ospital ng Maynila run by Manila ay talaga hong priority po kayo. Pero hindi naman po natin po pwede isang tabi yung mga hindi naman po taga Maynila. Diba? Lahat nga ho talaga pantay-pantay ang ating pagtingin, lalo-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kalusugan. Sa ating pong mga health center, pawang mga taga Maynila po talaga ang tinatanggap natin kasi community-based ito. Pero pagdating po sa mga ospital natin, lalo na pag emergency cases, ay talagang lahat po kailangan nating tingnan. Walang kulay, walang political color. Opo. Yun pala ang nakalagay sa Hippocratic Oath. Meron ba kayong kilala na ang sinumpaan na Hypocrisy Oath? Ay, ako. Mayor, maraming salamat po sa inyo at thank you po sa paglilinaw dito doon sa ating mga kababayan. Pwedeng magpunta pero kailangan kung pasyente ka, dagdagan mo pasensya mo. Kapag nandun, pipila ka para ma-accommodate ka hanggang magkaroon ng vacancy. Parang gano'n, ano? Pan po doon sa amin pong advisory na hinihingi po namin ang kanilang pangunawa. Ganun po ang sitwasyon. Nauunawaan po namin. Mayor Doktora Hani Lacuna, maraming salamat. Thank you, Magandang Mayor. morning. Thank you po. Maraming salamat. Good morning. Si
Si ex-future Mayor Pido Garbin, ang sabi niya, lakas ng ulan dito sa amin sa Legazpi. Ayun, mahataw na. Nako, ayan na. Mahataw na sa Legazpi. Nako, yung mga tanim na sili dyan, Kong Pido. Kong Pido, yung sili unahin natin. Yung mga tanim na sili ni Kong Saldi, tsaka ni Kong Jill, tsaka ni incoming Governor Joey Salceda. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Flash Report. Flash Report. May sunog! Nag-uusapan pa lang natin ang ospital sa Maynila. May sunog kahit may bagyo. Ayan, alamin natin ang flash report ni Tuna Boy Gonzales. Coming boy! Anthony, Jerry, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay sumiklab ang sunog dito sa Marriage Child Hospital dito sa Sampaloc, Manila. Nagsimula sunog alas 6:56 pero ilang minuto lamang ay itinaas agad sa ikalawang alarma. Ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ay nagre-responde na ngayon dito sa naturang lugar sa sunog sa Marriage Child Hospital sa Sampaloc, Manila. May mga follow-up report tayo sa sunog na naganap dito sa Marriage Child Hospital. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Balitang bago
bagong bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Christine, isa na ang tropical storm. Tatama sa kalupaan ng Isabela bukas. Hirit na joint and House and Senate hearing hinggil sa war on drugs, tinabla ng Senado. Paghingi ng watch o relo ng isang PMA cadet sa Pangulo, hindi common at hindi rin tradisyon ayon sa AFP. Political ads ng mga kandidato sa 2025 elections, ipinagbawal ng TikTok sa kanilang platform. Dalawa kabilang isang minor de edad patay sa birthday party sa Tondo, Maynila. At bangkay ng babae sa Cebu, hinukay, hinihinalang ginahasa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. unahin lang natin, kumbachero, si DILG Secretary John Vic Remulla, sapagkat napalundag yung maraming bata, wala raw pasok. Totoo bang walang pasok sa buong Luzon? Secretary John Vic, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Katunying Ka Jerry, magandang umaga sa lahat. Opo, may announcement daw po kayo para sa mga estudyante sa buong Luzon? Hindi po, ito po suggestion sa mga LGU na isuspend mga klase na po kong authorization mula sa Pangulo mag-declare. Kaya ito yung suggestion dahil parating ngayong wala ka Pangulo na inabuti ko na abisuhan ng mga LGUs na mag-suspend na klase. Oo. So, ito po ay suggestion ninyo sa mga local chief executives? Apa. Sila bahala na maglabas ng desisyon. Apa. Naku, mabuti kinlaro nyo. Conflicting po ang ang weather report eh. May isang report pa ng Aurora at saka ng Baguio Island. Yung isa naman diretso papuntang Baguio, papuntang Tarlac. So, hindi tayo sigurado kung ano ang bagyo ito. So, minabuti ko na abisuhan na nabugas ay no classes na. Oo, ito po ay para ngayon at saka bukas. Opo. Opo. Pero yung kasi ang dating po nito, baka ang abiso parang order ninyo baka pwedeng i-order na ninyo. Wala, kukuha po ko authorization mula sa Pangulo para pwede na ako mag-order. Kukuha pa lang kayo ng authorization. Okay. Sige, magmo-monitor kami sa social media nyo. Medyo napuputol din yung linya natin. Governor, salamat po sa pagtanggap nyo sa tawag namin. Thank you. Salamat po. Secretary na siya. Secretary na siya. Sanay tayong gobye. Oo nga pala. Si Secretary John Vic Remulla, klaruhin lang natin ang kanya pong abiso o suggestion sa lahat ng mga local chief executive sa buong Luzon is to suspend classes today at bukas. Pero suggestion pa lang. Suggestion pa lang yon. Pero humihingi na siya ng authorization sa Pangulo para siya na mismo mag-declare. Para siya ang mag-declare. Ayos. Ayan, okay. Klaro yun ha. May pasok pa until your mayor declares otherwise. Pangunahing balita. Bago ang iba pang mga detalye ng balita, mamigay muna tayo ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan
Pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, Attorney Ronnie Hiron ng Pag-ibig. Naku, baka dahil dito sa bagyong Christine, ulanin na naman ang pag-ibig ng mga mag-a-apply ng, ano ba tawag doon, yung para sa rehabilitation ng mga bahay. Construction ng kanilang mga bahay. Repair ng kanilang mga bahay. Marami yan, maraming ganyan. Andito na si Sherwin Alfaro sa Barangay Salapan, San Juan. San ba yung Barangay Salapan o Salapan, San Juan? Sherwin, go, go, go! Go, go, go! Yes, Andre Jerry dito sa Barangay Salapan sa San Juan. Naniniwala sila sa kasabihan, bawal magtambak ng basura. Kaya naman kapag tambak na ang labahan, mag-fry detergent yan, ha? So, yun, ganun sana. Mapasok. Saan ba yan? Saan ba yung Barangay Salapan? Itong Barangay Salapan, isa sa mga unang barangay dito sa may kaba ng Aurora Boulevard. Kung manggagaling Aurora Boulevard. Santa Mesa, sunod-sunod na yan, Balong Bato, tapos ito, yung susunod yung Barangay Salapan. At itong Barangay Salapan, dati itong minahan ng ginto. Dahil sa malalim dito yung bahan, nung nakarang yung Katrina, patuloy yan na dati itong minahan ng ginto, ay nananatili pa rin dito yung itong Boy Ginto store. Yan si Boy Ginto. Dahil malalim. Bahain daw yung lugar na yan, Sherwin? Bahain tong lugar na to kasi malalim tong lugar na to. Naku dito, lampas tao. Mag-ready na kayo kamo. Dati, naghahanda-handa na itong mga kapitbahay natin dito sa Barangay Salapan. Kaya dahil dati daw itong Barangay Salapan, maraming nagmimina, maraming kumakain. Kaya pala ang tawag dito yan, sabi ng mga insect na nagmimina dito dati, salapan nyo naman yung pagkain. Kaya yung pala kasi sayan. Yung mga Chinese talaga ang salapan nyo pagkain. Oo, dahil salapan. Pero bago mo lang ituloy, Sherwin, yung pinapakita mong kalsada na natutuwa tayo, malinis. Ay ang linis, ang gandang tingnan, Ang gandang tingnan ng ang mga basura nila. Ayan, nandiyan sa lagayan, yan, nasa daspan. Galing. Saka yung tingnan mo yung kalsada, pagka yung isang yung kalsada, may mga pailan-ilan may nakapark yan, kung pwede nga wala, baka may oras. Pagka ganyan malinis, magandang tingnan kahit na maliit yung community, basta malinis. Saka may nakalagay sa kalsada no parking. Yan yung mga may mga lugar na bawal talagang kasi kanto yan papakanan yan Pero lahat ng mga walang marka pwedeng paradahan. Ayun, galing. Tama yan. Pero mas magaling to. Ito magaling dahil mantake mo, naka-tune in. Uy, ang daming tinda. Ang daming paninda. Naka-tune in sa DZRH. Ayan, papakita ko may radyo na, naka-radyo na, naka-cellphone pa. Matindi. Walang kawala. Ayun. Walang kawala. Wala talagang alisan ng pakikinig at pagtutok sa DZRH dahil huling-huli natin itong pandesala ni Tatay. Pangalan niyo po? Joel. Kayo po yung mga unang Chinese dito na nakatira sa Lapan. Ilaw na Chinese. Ilaw singkit So, palagi kayo naka-tune in sa DZRH. Yes. Sino pa po rin sa tuwing umaga? Yan dalawa, si Idol, Jerry at si Anthony. Yes, Idol, si Anthony at si Jerry. Meron kang 1,000 pesos. Yehey! Thank you. At hindi lang yan, meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Thank you, Idol. Ayan at syempre meron ka rin DZRH umbrella dahil may paparating na bagyo. Ayan, may bagyo. Alam mo ba, nangangamba sila dahil nung nakaraang bagyo, Anthony Jerry, dinaha sila at yung baha umabot doon sa kanilang... Ay, grabe, Hindi nga. Hanggang dyan yung tubig baha. Hanggang dyan? Ayan, hindi na. Hanggang dyan, sa Kisame. Kaya naman, hindi pa nila na... May second floor naman. May second floor kayo? Meron po. Doon kayo nag-evacuate ng baha? Opo. Ayun, sa taas sila nag-evacuate. Ngayon, ingat. Kay Bay nangangamba. Ay nga po, kasi hindi pa gawa yung pumping. Yung pumping station? Opo, yung likod, bumigay nung Karina. Yung pinaka-wall, yung river wall, yun yung bumigay dito. Kaya yung tubig dito sa Barangay Salapan,
lumampas hanggang lampas tao. Opo. Ako, panawagan niyo kay Mayor. Nasabi na po namin ng kapitan yan. Okay, huwag na nating ulitin. Nasabi na pala. Nasabi. Ganun sana. Pati tayo usap. Sa mga nais manalo. Dito kasi yung pandesal nila pagka puti-puti. Ano tawag niyo sa pandesal niyo po? Pandesal, regular lang. Dapat ang tawag yan, gluta pandesal. Baka siopaw yan. Pakita ko yung pandesal niyo na ayun yung pandesal nila, tignan mo, ang puputi ng pandesal nila para mga mestiza. Yan, no? Idol, pumunta ka na dito, papasyalo kami dyan sa inyo. Aba, ayos malalaki Ay, Idol. Opo, sige po. Okay. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok lang sa Deezer Ace. Baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer Ace. Mas malakas from our number 6. Sherwin Battle para Deezer Ace. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, 7:22 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Reach! Pangunahing balita! Flash Report! Flash Report! May flash report si RH52. May aksidente sa Antipolo. Nako po. 10-wheeler at kotse. Ayan na naman. Ang nagbanggaan. 52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Jerry at Anthony, wasak itong isang kotse matapos sumalpok sa isang 10-wheeler truck sa bahagi ng Marcos Highway. Dako pa ito ng Marcos o ng Barangay Mayamot sa lungsod ng Antipolo. Total wreck. Report ng nakausap natin ditong mga tauhan ng Antipolo Office of Public Order and Safety. Partikular itong si Ginoong Paul Edward Capales. Nangyari itong vehicular accident bago pa mag-alas 5 ng umaga. Pero wala nang buhay. Nang abutan pa ng OPSS ang isa sa 5 lalaking sakay ng kotseng may plakang VFA 174. Sa lakas ng impact, pasintabiho sa mga nag-aagahan ngayong umaga. Makikitang nagkalat pa itong dugo ng biktima sa likuran na bahagi ng sakyan na UP ang uso. Paginiran at putana. Batay sa forma nitong kotse na nandito pa ngayon sa kalsada, Jerry Anthony, makikita natin mga kababayan na misto lang dinisenyo talaga itong kotse para patakbuhin ng matulin, parang car racer. Parang pangarera nga Parang pangarera, hindi lang natin matawag na nagkakarera dahil wala naman daw itong kakarerahan o kakompetensya kaninang madaling araw. Pero galing itong kotseng ito doon sa bahagi ng intersection ng Sumulong Highway, papasok dito sa Metro Manila area. Ano bang klaseng sasakyan yan? Toyota ba yan? Toyota? Palikita ko lang itong Sige nga. Kulay puti na parang may nakadesign na pangarere. Anong klaseng sasakyan to? Hindi na makilala. Hindi ko pa Evolution X kasi nakalagay Evolution, Mitsubishi. Evolution X. Kasi hindi natin makuha yung ORCR dahil sa loob pa hindi ma-distinguish, Jerry, natin dahil sobrang wasak talaga yung kotse. Pero naka-setup. Naka-setup nga. Mukhang pangarera nga, hindi mo talaga makikilala yung kotse, Wasak. Dahil wasak na wasak. ng further investigation dahil napakayuti nito. Ang mga impormasyon na hawak ngayon ng OPSS na i-verify pa later on ay galing itong kotseng ito sa isang pagawaan o talyer lamang dito malapit sa Marcos Highway. Ayaw lang magpakipagpanayam nitong car shop na ito. At kani-kanina lamang ay mukhang bagong labas ito. At lumalabas na kilala nila itong 5 pawang mga lalaking sakay itong kotse ng ito'y bumangga nga dito. Yung sasakyan 10-wheeler truck na involved dito ay wala na rin sa nangyaring area, pero mukhang nakaparada lang dito kaninang madaling araw. Siguro Nakaparada lang yung truck. Correct. Kasi itong itong gasolinahan na ito, nakatabi na natin, gapihan talaga ito ng mga truck na bumabaybay dito sa area kapag madaling araw. Ito'y kumbaga almusalan nila. Kaya ang lumalabas ay nawindang o nagulat itong kotseng ito, yung nagdadrive, nung sila'y mabilis na nagpapatakbo at mukhang may nag-U-turn dito sa kaliwang bahagi
saka sila kumabig at sumalpok dito sa may nakaparada o nakahintong 10-wheeler. Ulitin lang natin Edniel, yung kotse, ilan ang sakay? 5 ang sakay nitong kotse. Yung isa ay naabutan na ng Antipolo PSS na unconscious na at again, masintabi sa managinig, yung bahagi ng kanyang sinasabing laman ng ulo ay nandito makikita pa natin sa loob ng kotse. Wala naman tumilapon sa labas kasi may mga report yata na parang walang seatbelt yung iba eh. Wala naman ganoon na Wala naman. Jerry at Anthony. Wala naman. Pero yung isa doon sa yung pinaka on the spot na sinasabing namatay ay pahirapan na mahatak, sobrang ipit sa loob at ngayon yun yung sa passenger side, yun ang yuping-yupi pero maging sa likod siya nakuha, ayaw pang ideklara na siya yung driver o passenger dahil nga naman sa itsura nitong sasakyan nagka-gulo-gulo na yung loob nito. Grabe, na matukoy. So doon sa 5, naging kanilang pwesto. Doon sa 5, isa ang patay, Edniel? Oo, at lahat yung 4, Jared Anthony, isa yung patay, yung 4 ay lahat isinugod sa ospital. At isinasapinal na rin ng Antipolo City Police yung report patungkol dito sa insidente. Yung truck wala na rito, pero yung kotse nandito pa. Yung daloy ng trapiko as of bago mag-alas 7 ng umaga ay naibalik namin thankfully sa normal. Pero maliban nga dyan ay ito nga yung trahedyang bumunga sa ating mga kababayan. Lalo na yung mga motorista nating papasok dito sa Metro Manila mula dyan sa lalawigan ng Rizal. Latest mula rito sa Eastern NCR, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Pangunahing balita. Sa iba pa nating balita, lumakas pa at isa ng tropical storm ang bagyong Christine na nagbabantang maglandfall sa northern Luzon. Sa pinakuling bulletin ng Pag-asa, namataan ng bagyo sa layon 390 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes. Naglay nito ang lakas ng hangin na 65 kph at bugso na 80 kph habang kumikilos sa direksyon ng kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. May mga lugar na po na nakataas ang signal number 1 ayon po sa Pag-asa. Posibleng lumakas pa at maging severe tropical storm ang bagyong Christine bago maglandfall sa Isabela bukas. Hindi rin nialis ng Pag-asa ang posibilidad na maabot nito ang typhoon category oras na nasa bahagi na ito ng West Philippine Sea. Samantala, pinangangambahan na umabot sa 30 milyong individual ang maaring maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Christine sa bansa. Sa projection ng DSWD at ng Mines and Geosciences Bureau, sakaling lumakas pa, maabot ng bagyong Christine ang typhoon category, ay maapektuhan nito ang 30 milyong katao sa higit 18,000 barangay sa bansa. Ayon sa Office of the Civil Defense, sa mga lugar na posibleng makaranas ng matitinding pagbaha at landslides ay ang Central Visayas, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas, Ilocos Region, Mimaropa, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Western Visayas at maging ang Zamboanga Peninsula. Hindi rin ligtas ang 1,400 barangays dito sa Metro Manila sa pagtaya ng OCD. Nagdulot ng kalituhan ng FB post ni DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay ng suspensyon ng klase sa buong Luzon ngayong araw. Sa FB post ng kalihim kaninang 6:21 ng umaga, sinabi ni Remulla na inabisuhan na niya ang lahat ng LGU na dapat ay suspindihin ang klase ngayong Martes, October 22 hanggang bukas, October 23. Ito'y bilang paghahanda at pag-iingat sa banta ng Tropical Storm Christine. Gayunman, sa panayam ng DZRH ay nilinaw ni Remulla na ang kanyang ginawa ay suggestion lang at hihingi pa niya ng basbas kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po, ito po suggestion sa mga LGU na isuspend yung mga klase. Nakapanguha kong authorization mula sa Pangulo mag-declare. Kaya ito yung suggestion dahil parating ngayong inabuti ko na abisuhan ng mga LGUs na mag-suspend na klase. Ang paglilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, meron po tayong follow-up report sa sunog
Diyan po sa ospital diyan sa Maynila, sa Sampaloc, Maynila. Tamong problema na nga sa dami ng pasyente, nasunog pa. Oo. Ay, Pero ito ay isang private hospital, boy, RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, isang pribadong hospital to. Sa Gastambi District, Mary Child's Hospital. Mary Child's Hospital. Mary Child's Hospital. Ang nasunog yung pinaka-stock room nila, nasa bandang likuran ng ospital. At mabilis yung responde ng mga bumbero, kaya naapula na, alas 7:20. Ang naapula na, para na itong sunog. Kaya yung mga pasyente na confined na nilabas sa pinaka-compound ay pinapasok na sila ngayon pa konti-konti para dahil sa dineklara ng fire out na. At binabalik na. Binabalik na sila. Tapos yung nakita ko sa pinaka-stock room, bahay siya na ginawang, bukod sa hospital, parang gawa din sa, may luma na kasi itong gusali at iniimbestigahan pa ngayon ng Bureau of Protection kung anong sanhin ng sunog. At mabilis nga, tinasa second alarm si Police Captain o Police Major Ramos, Alejandro Ramos. Kamusta? Paraut na po? Paraut na? Paraut na po. Opo. Saan ba banda rito yung sunog? Itong stock room na yan? So, hindi po siya stock room. Ito ay isang guest room. Guest room? Pagka-ari din po ng may-ari na si Dr. Loreto. At pag meron po siyang mga guests, ganyan po siya ina-accommodate. Parang luma na siya na Kapitan Ramos na, Major. Yes sir, medyo may kalumaan na. Pero maayos pa naman siya. Ano daw dahilan? Sabado ba? Under investigation pa po tayo kasi po we are still gathering information from the direct witnesses na at saka mga nandito sa nakakita ng mga pangyayari. Okay, more or less po, magkano po yung dami? Wala pa rin po. Wala pa rin. Okay. Salamat po. Still gathering information. So, mamaya po bibigay ko po sa inyo pati total ng mga evacuation natin ng mga patient po. Second alarm, tinaas agad? Yes sir, kasi po medyo malaki po kanina yung apoy. At the same time, yung usok po at ang involved po natin is a hospital po. That's why we make sure na prevent po ng spreading and madali po natin masuppress. Okay, salamat po. Ayan, wala naman nasaktan sa mga pasyente, boy. Walang nasaktan, maayos yung yung bandang yung mga pasyente, yung mismo pinaka-entrance nasa bandang harapan. Tapos yung itong nasunog nasa bandang likuran pa ng Mary Child's Hospital. Okay, at, thank you. Yung Gastambide, ito yung kahaba ng Gastambide na maraming truck ng bumbero. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. Samantala, si RH15 ay may follow-up dyan sa mga nasunugan naman sa Bacoor, Cavite. Puro sunog, ano? Sunog. RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Katunying halos 150 pamilya o katumbas na mahigit 1,000 katao ang nawala ng tirahan sa malaking sunog na sumiklab dito sa Panapaan 4 sa may Bacoor City sa Cavite kagabi. Tupok na tupok ng sunog na itinaas pa sa ikalawang alarma ang tinatayang nasa 100 kabahayan sa lugar. Kwento ng mga residente sa atin, nagsimula umano ang sunog sa sumabog na nakasaksak na charger sa loob ng isang bahay pero hindi pa yan kinukumpirma ng Bureau of Fire Protection. Mabilisaan nilang kumalat ang apoy dahil pawangyari sa light materials yung mga bahay pero wala namang nasugatan at namatay. Sabi ng mga residente, malaki na ang apoy nang magising sila sa sigawan kaya halos ang suot na lang daw nilang mga damit yung kanilang naisalba. Kasalukuyang nanunuluyan dito sa covered court ng Barangay Panapaan 4 yung mga nasunugan kung saan naabutan na sila ng mga pagkain. Pakinggan lang natin yung bahagi ng panayam natin sa isang nasunugan. Wala raw pong tao yun. Sa nagulat na po kami sa amin na po yung apoy. Kaya hindi na po namin alam kung anong gagawin nito. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
pangunahing balita. Thank you, Giselle. Ipinatawag ng CIDG ang ilang individual sa pag-aasang mapalinaw pa ang kaso ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo sa gitna ng pagbuhay sa cold case na bunga ng pagdinig ng Kamara sa umano'y extrajudicial killings noong Duterte administration. Sinabi po ni Fajardo na ilang personalidad at dokumento ang inisyuhan ng subpina ng CIDG kaugnay ng binubuong tsorya sa investigasyon, pero ayon sa kanya hindi na mga pulis ang mga bagong isasubpina ng CIDG. Tablado sa Senado ang mungkahi ng pamunuhan ng House Quadcom na magsagawa ng joint House and Senate hearing sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senate President GC Escudero, nakatutukso ang alok ng Kamara ngunit walaan niyang probisyon sa rules ng Kongreso para sa pagsasagawa ng joint investigation. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, isang magandang idea ngunit mahirap gawin ang gusto ng Kongreso. Hindi magpapalabas ng mga political ads ang TikTok. Ayon kay Pichi Paderna, Public Policy Manager ng TikTok Philippines, hindi nila papayagan na magamit ang kanilang short-form video platform sa pangangampanya ng mga politiko. Sa ceremonial signing ng Pledge of Support ng technology companies, sinabi ni Paderna na nais ng TikTok na ipromote ang isang masaya at peaceful environment na makatutulong upang magbuklod ang mga mamamayan. Samantala, sa panig naman ng Meta at Google, sinabi ang kanilang Pledge of Support ay sa paraan ng paglaban sa pagkalat ng misinformation, lalo na sa panahon ng eleksyon. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines na may tradisyon sila na hingin ang relo ng presidente sa graduation ceremony ng Philippine Military Academy. Kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na may insidenteng hiningi ng isang kadete ang President's Watch sa gitna ng seremonya. Pero nilinaw ni Padilla na hindi ito common at hindi katanggap-tanggap dahilan upang maparusahan ang naturang kadete. Ang tinukoy na kadete ay nakatalaga na ngayon sa Philippine Air Force. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na una niyang napagtanto na toxic na ang kanilang relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang ipagdamot nito ang kanyang relo sa isang kadete. Noong 2019, isang kadete rin ang humiling ng President's Watch at ito'y pinaunlakan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng relo. Doon po sa mga kumakain, pasintabi lang po, hinihinalang ni-rape ang bangkay ng isang babae sa loob ng sementeryo sa Carcar City sa Cebu. Yan ay makaraang madiskubre ng isang sepulturero na nasa labas na ng kanyang kabaong ang bangkay ng babae na kalilibing lang noong October 19. Batay sa police report, namatay ang ginang dahil sa komplikasyon sa panganganak at inilibing na ito noong nakalipas na Biyernes. Pero nagulat niya sila nang makita kinabukasan na hinukay ang kabaong nito at nasa labas na ang bangkay habang nakalilis ang kanyang damit at nawawala ang panty. Inihayag naman ng mga pulis na may person of interest na sila sa hinihinalang kaso ng necrophilia. Ngunit tumanggi na pangalanan ng taong iniimbestigahan hanggat hindi pa nakukumpirma kung totoong hinalay ang bangkay. Samantala, dyan naman sa San Fabian, Pangasinan, patay ang 2 taong gulang na batang lalaki matapos na aksidenteng mahulog at malublob sa kalderong may kumukulong tubig. Kinilala ang biktima na si JJ Navarro. Isinugod pa sa ospital ngunit binawian rin ang buhay. Ayon sa lola ng bata na si Vivian Navarro, inilagay niya ang kumukulong tubig sa labas o sa gilid ng kanilang bahay, ngunit hindi niya inakala na nasa labas din pala ang kanyang apo at naglalaro. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig siya ng pag-iyak ng kanyang apo, ngunit akala niya ay nakikipag-away lang sa mga kalaro. Huli na nang mapagtanto na iyak ng nagpasaklolong bata ang kanyang narinig at kaya tumakbo agad siya sa labas at doon niya nakitang nakalublob sa kumukulong tubig ang kanyang apo. Bagaman nalapatan ng gamot ang bata, binawian pa rin ito ng buhay habang nasa ospital. Alas 7:46 ng umaga, susunod Tito Bon!
Sino itong kilalang kandidato sa eleksyon na nagbenta daw ng bahay sa isang Chinese businessman bilang paghahanda sa kanyang matindihang gastusan sa kampanya? Baka kausap ni Eli Saludar to Ganun ba? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. This time check is brought to you by Ay, Kuyang Elmer Ngo. Magandang morning. Baka, Kuya Elmer, baka kailangan mo nang magpalit ng bubong ng bahay, Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Ito si John Bailon tanong ng tanong. Ikaw, John, ikaw na kaya magtanong? Ay naabangan niya pala kahapon si Senator Amy Marcos dahil may mga pulis daw na nandito. Andyan. Andyan daw si, sabi ni John. Tanungin natin si Senator Amy tungkol doon sa sinabi ni Sara sa kanya. Meron na bang statement si Senator Amy? Wala pa akong nabasa. Pero nagpunta siya rito? Hindi ba siya natanong? Yuel, walang tanong? Kung totoo bang may sinabing ganun sa kanya si VP Sara, gaya ng kwento ni VP. At kung meron mang sinabi, anong sinagot niya? Anong reaction niya? Ikaw, John, kung ano mga pinagtatatanong mo. Nung Biyernes lang naman yon, Martes pa lang naman ngayon, hindi mo hayaang makapag-isip yung tao. Di ba? John ka kung ano-ano ka buti pa yung anak ni Senator Amy, si Governor Matthew Manotoc. Naglabas ng statement na matalino pala magaling pala tong batang to. Napakagalang ng statement. Malinaw na Manila. Ang ganda ng pagkakasabi niya, yung aking nanay na tapat mong kaibigan. Ganun di ba? Tapos hindi naman niya sinusumbatan, pero ang punto niya doon hindi mo pwedeng tapatan ng kadiliman ang kadiliman. Correct. Magaling to si Governor Matthew, mag-asawa ka na. Pinata pa ba yan? Pwede ka nang mag-asawa. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso ko yung nabili. Ay, Ka Jerry Labasan, kumusta ba dyan sa Laguna? Ano ba ang lagay ng panahon dyan? At nakatutok pala sa atin si Police Major General Rodrigo Maranan ng PNP Region 3. Magandang morning, General. At magandang umaga rin kay RD, puro RD to RD Dong Tolentino. Ninong! Maraming expected ang pagtama ng bagyo kasama dyan sa Central Luzon. Kuya Melvin Raimundo ng Bataan, magandang morning. Tayo nga pala ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Maringal John Ray Tomo. Sa pagpanaw nitong si Maringal John Ray Tomo, ang buong PMA Maringal Class of 1988 ay nagpapaabot ng pakikiramay. Pakikiramay po kami at birthday pa naman ngayon ni Captain Benji Escobal. Eye in the Sky. Captain Benji Escobal. Wala ba tayo dyan? Happy birthday, wala ba tayong mga Paul Sons, Wala ba tayong galing sa Colombia dyan? Ayan. Mang Toots, si Mang Toots, yung masarap na kainan dyan sa may UST. Mang Toots, kumusta po kayo? Happy birthday. At ito si Man Tochi naman, tinatanong niya, hindi ba sinisita ng mga istasyon ng radyo? Hindi ba sinisita ng mga istasyon ng radyo ng KBP, pati ng KBP, ang mga reporter na nag-cover kay sa press ko ni VP Sara nung Biyernes? Bakit naman ako? Bakit yung pinaka-importanting tanong hindi nila itinanong? Ano? Yung sa yung safe house, ba't hindi itinanong ng mga reporter?
Hindi, baka naman tinanong, baka hindi lang sinagot. Ikaw, Mantochi, nang aano ka eh. Andito na, sino tong politiko? Sino ba yan? Na nagbenta daw ng bahay para may panggasto sa eleksyon. Aba, walang pera? Walang pera? Kailangan magbenta ng bahay? Ganun ba? Alamin nga natin ang detalye ng balita mula kay showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. May karating sa ating balita na kung saan bilang paghahanda para sa darating na eleksyon, mas dinagdagan ito ang kanyang darating na eleksyon. Ang chika, binenta nga daw nitong aktor na ito ang kanyang malapalasyong Aktor pala, aktor. Actor politician. Bakit pa nawawala ka? Nawawala ako. Tatawagan na ba ulit natin si Engineer John Mercado? Tawagan na natin yan. Napakabait ng mamang to. Yun na nga ay nakakaloka dahil nagdagdag nga ito ng pondo, although wala namang masama dahil bahay naman niya yon. Well, ayon sa chikang nakarating sa atin, billion daw ang halaga ng nasabing bahay. Billion? Benta nito sa isang Chinese. Kasi napakaganda nga naman talaga ng bahay nito. Saan ba yung bahay niyan? Saan ba yung binentang bahay? Matutukoy pagka sinabi ko kung saan. Dami namang mayayamang banggitin mo lang. Alin ba? Yung nasa BGC ba o yung nasa Maynila? Hindi, medyo nasa malamig na lugar, mataas na lugar. Baguio. Sa Baguio, yung sa Tagaytay. Ano yun? Alpalan ba yun? Tagaytay. Ayan, may inuman ng mag-ama. Bigyan ng jacket dyan! Yun na nga, dahil nga daw napasigaw to si Attorney Ronald De Vera, ang Deputy Director General ng FDA. Birthday pa lang niya. Happy birthday! 60th birthday ni Attorney Ronald De Vera. Happy birthday. Tita Morley, ha? Happy birthday. Pangalanan mo na raw yan, sabi ni Attorney Ronald, Tita Morley. At iyon na nga daw ay bilang paghahanda nga nito sa darating na election. Hindi naman siya wala naman pera, kaya lang talagang gusto nito ay maging bongga. Alam mo naman ang kanyang kakaharapin. Lalo pa ngayong eleksyon na ito ay nako, puro pera-pera. Ayan. Clue! Wag na tayo magbigay ng clue. Basta ibigay na lang natin ang gusto nila. May kakayahan daw ba yan sa kanyang hinahangad na posisyon? Pwede. Mabait naman ito sa mga Saan? Sa mga matatanda. Mga matatanda! Yan ating DZRA Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Thank you, Tita Morley. Magandang umaga rin kay Engineer Boy Fabian. Engineer Boy Fabian, ayos ba tayo dyan? Ayos ba yung mga buhangin natin dyan? At magandang umaga rin pala kay Attorney Tony Ligon. Si Attorney Tony Ligon Combachero ay tumatakbo pa lang mayor ng San Miguel, Bulacan. Nung umuwi ako sa Nueva Ecija, nakita ko, parang kilala ko to. Aba, tumatakbo nga. Talaga. At birthday pala ni dating kongresista at DAR Undersecretary Niña Taduran. Happy birthday. Belated, and speaking of happy birthday. DAR Combachero, si Mr. Cupido. Mr. Cupido. Ako na may tulungan mo. Ay, nabalik dyan sa Region 4 si Mr. Cupido Asuncion. Pero sa Department of Agrarian Reform. Dati naman siya dyan. Dati naman siya dyan sa Department of Agrarian Reform. Mr. Congratulations, Mr. Cupido. Sana'y marami kang paibigin dyan sa Department of Agrarian Reform. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Life goes on long after the number